Tayo po ay mag-umpisa na sa ating prayer meeting. So bago yan, pakisabi naman sa katabi, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Pinagpala kayo ng Diyos. Amen. Amen. Sige po, basahin po natin ang awit 100 verse 1 hanggang 5. Sabay-sabay po tayo. Sabi dito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Last verse, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggang, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isang naririto, O Diyos. Tunay nga na Ikaw ay mabuti. Tunay nga Ikaw ay tapat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi kayo nagkulang sa amin. Panginoon, sa kabila ng kami ay laging nagkukulang. Pero Ikaw, Panginoon, ay laging sapat. Laging tapat sa amin, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, patuloy ka naming pinupupurihan. Patuloy ka naming itinataas sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang dakila mong pangalan ng isang Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Amen, amen. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.
sapagkat siya ay Diyos na buhay. Karapat-dapat na tumanggap ng pinakamataas na papuri. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Wala akong ibang inaasahan, Ikaw, Panginoon. Yes, Lord. Wala akong ibang sasambahin, oras ko ay panahon.
Good evening po. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, dakila ka nga po, Panginoon. Kayo ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos na karapat-dapat, Lord, na sambahin at papurihan, Panginoon Diyos. Lord, tunay nga po, Panginoon Diyos, na hiwalay sa iyo, wala po akong magagawa. Lord, I am nothing without you. Gamitin niyo po ako, Lord, as your mouthpiece, Panginoon, to speak out of your greatness, Lord, to speak out of your goodness, Panginoon Diyos. Lord, I declare victory sa mga oras na to, Panginoon. Maparangalan ka, maitaas ka, Lord, sa aming kalagitnaan in the name of Jesus. Salamat, Lord God, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang isi-share ko po ngayon ay tungkol sa prayer. So, ang panalangin po ay, ito po ay conversation with God. Sabi po dito, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay papuri sa Diyos, paghingi ng tawad, pagpapasalamat sa Diyos at paghingi ng mga pangangailangan natin. So, bakit po ba kailangan natin manalangin? Una po, kailangan natin manalangin dahil sabi po sa John 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Yan po yung gawain na Satanas, magnakaw, nakawin yung kapayapaan na mayroon tayo. Nakawin ang kagalakan na mayroon tayo. Nakawin yung pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin. Ako po, naranasan ko po yung kapayapaan na mayroon ako, nawala po yun. Yung kagalakan na mayroon ako, yun po yun, nawala din po yun. Nung nagkaroon po ako ng panic attack, anxiety, sobrang stress, naghalo-halo na po. Dumating po ako sa point na parang, alam niyo po minsan, yung pagtingin ko lang sa taas, hindi ako makahinga. Pagtingin sa malalim, hindi makahinga. Simpleng pagtanggal ng damit ko na ang tagal, hindi ako makahinga. Sabi ko, ano to, baliw na ba ako? Pati po pagligo sa CR na nakasara yung pinto, hindi ako makahinga. Pagsakay sa sasakyan na nakasara, hindi ako makahinga. Hindi ko po kayang magbiyahe mag-isa, hindi ko kayang maiwan sa bahay mag-isa. So dumating po ako sa point ng ganun. Tapos minsan, pag nagugas ako ng plato, kahit nagbara po yung lababo, hindi ako makahinga. Pati yung ulan na ang lakas na ang tagal yung drainage, mahumupa, hindi po ako makahinga. Alam niyo po, araw-araw ako umiyak sa Lord. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganito. Bakit ganito nararamdaman ko? Hindi ako makahinga. Yung po pala yung tinatawag na panic attack. Anxiety. Ano po yan? Spirit po yan. Spirit of fear. So, yan po yung plano ni Satanas talaga. Na yung kapayapaan na mayroon tayo, yung peace na mayroon tayo, yung joy na mayroon ako noon, lahat po yan nawala. So, araw-araw po ako noon umiiyak sa Panginoon kasi hindi ko talaga kaya. Kasi kalaban mo dyan, sarili mo eh. Kalaban mo talaga sarili mo. Alam niyo po, sa totoo lang, nung kinukwento ko po yan doon sa mga kakilala ko, sabi niya, buti buhay ka pa. Kasi yung mga dumaan sa mga ganyan, namatay po talaga sila. Hindi po talaga joke. Pag wala ka talaga sa Panginoon, hindi mo talaga kakayanin. Ako po, 2 weeks ako noon na naiyak ako ng iyak araw-araw. Tapos pray ako ng pray sa Lord. Bawat nagdadasal ako, Lord, tulungan mo ako, hindi ko kaya. Tapos, one time po na nag-speak si Lord sa akin, nung hating gabi, sabi ng Panginoon, arise, arise, for the Lord God reigns. Doon lang po ako natauhan. Sabi niya, bumangon ka, bumangon ka. Ang Diyos ay naghahari. Iyak ako ng iyak. Oo nga, Lord, no? Kasi nakafocus ako sa sarili ko eh. Nakafocus ako sa sarili ko. Kaya po nakalagay sa Bible, yung sobrang pag-iisip, hindi po maganda talaga sa tao. Kaya po, alam niyo po, nung pinagdaanan ko to, nagkaroon po ako ng habag sa mga tao, yung sa kalsada na, yung mga madudungis, ano po yun mental health nag-umpisa. Hindi po nila napaglabanan. Pag wala po talaga sa Panginoon, hindi mo mapagtatagumpayan yan. So yun po yung ginagawa ni Satanas. Tapos pangalawa po,
Bakit kailangan po natin manalangin? Sabi po sa 1 Peter 5 verse 8, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal, aali-aligid na naghahanap ng masisila. So, kailangan po natin manalangin dahil ang dyablo, si Satanas, ay parang liyong umaatungal, naghahanap siya ng mabibiktima. So, kami po ay, nabiktima po kami kahapon lang ng madaling araw. Birthday ko po nung 27, meron po kaming company outing. Tapos, dumating po kami sa bahay nung gabi na, 10:30 na po ng gabi. So, syempre po, pahinga muna. Tapos umakyat kami sa taas kasi nga napakainit po, nagbukas kaming aircon. Kaya lang, hindi ako makatulog. Bumaba po ako para dun matulog sa sofa. Pero si Jose tsaka si LJ nasa kwarto sa taas. Ngayon po, nung umaga na, nagising ako, 6:20 na. First time ko magising na ganong oras. Pero kasi natulog ako, na siguro mag-aalauna na po. Pero kahit dati po, pag ako natulog, kahit ganong oras, nagigising pa rin ako alas 4, alas 5, kasi may alarm clock po ako eh. Nagulat ako, ba't 6:20 na, hindi tumunog yung cellphone ko? Yun pala, pinasok po kami ng magnanakaw. Alam nyo po, magtataka ka kung paano siya nakapasok sa loob. Kasi nung sabi ko kay Jose, inahanap ko po una cellphone ko, kasi si Jose galing sa taas, natulog na rin sa sofa. Sabi ko, asan yung cellphone ko? Sabi niya, hindi ko alam. Tapos, di hinanap ko. Ngayon, sabi ko, bakit may kawayan dito sa loob ng bahay? Yung kawayan po, nakatayo dun sa may bintana, sa may lamesa, nakagano sa bintana. Kawayan po na ganito kahaba. 2 kawayan. Sabi niya, hindi ko alam. Akala ko may dagang pumasok, pinatay niya. Yung pala, hindi niya rin alam ba't may kawayan po sa loob. Ngayon po, pagkakita ko po nung bag ko na dala-dala ko, nung nag-swimming kami, nung Wednesday, nandun na po banda sa may pintuan, yung wallet ko, yung bag ko, lahat po. Sabi ko, hala, pinasok tayo ng magnanakaw. Sabi ko, Sabi niya, saan kaya dumaan? Hindi po namin lubos maisip kung saan dumaan yung magnanakaw talaga. Literal talagang na magnanakaw. Kasi po, yung pinto, 2 po yung pintuan namin bago ka makapasok sa loob. Yung una dito, meron po yan, bakal. Nakasara po yung kandado, nakaganon pa. May 2 asong bantay. Sa kabilang pintuan, sa may kusina, meron pong 2 aso din na bantay. Kaya magtataka kami, nakalak naman yung pinto sa taas kung paano pumasok yung magnanakaw. Sa totoo lang po, sumakit yung ulo ko. Ikaiisip kung paano siya nakapasok. Tapos, alam niyo po, sa totoo lang, may mission pa ako kahapon. May mission ako sa Tumana. Sabi ni Jose, huwag ka muna mag-mission. Asikasuin mo muna yung, yung cellphone mo na nawawala. Kasi nga po, may laman yung Gcash ko, tapos yung number ko, baka gamitin sa pang-i-scam. Sabi ko kay Ruby, tulungan mo ako, Ruby, pakitawag ka nga sa Globe. Buti na lang po, yung cellphone ni Jose, hindi nasama sa hindi niya nakuha kasi nasa ilalim ng sopa, kasi na-lowbat. Tapos yung bag ni Jose, dito, hindi rin nakuha, pati yung may alkansyahan pa doon, hindi naman nakuha. Pero alam niyo po, parang sabi ni Jose, huwag ka muna mag-mission. Kaya lang iniisip ko, na-announce na po doon na may mission ako eh. Hindi pwede. Kailangan ko mag-mission. Kailangan kong pumunta. Kasi nga po, nung gabi, kausap ko si Kagawad, sabi ko, sunduin niyo po kami sa Fortune, alas 9, mga 8:30. Alam niyo po, 9:30 kami nakarating sa Fortune. Sabi ko, Lord, sana po, andun pa yung sasakyan na magsusundo sa amin. Alam niyo po yung, ang hirap no, na yung may mission ka, tapos yung number ko, kailangan mo tawagan yung Globe, ipablock mo, yung mayroon akong Gcash, tapos yung Globe pa, ang tagal. Grabe talaga attack ng enemy. Pero salamat sa Panginoon Diyos kasi meron po tayong katagumpayan in the name of Jesus. Nag-pray po ako, Lord, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po ako. Kasi ayaw ko rin pong kasi dati po mga ganyang case, parang nag-anxiety na po ako eh. Pero kahapon, parang okay lang nawala cellphone ko, basta mag-mission ako. Kasi sayang po yung pagkakataon, na-announce na nila eh. So yun po, sa madaling salita, yun na nga po, di nag-mission pa rin kami ni Ruby. Tapos after ko mag-mission, punta po akong clinic. Kasi nga, tinawagan ko si doktor. Sabi ko, Dok, nawala yung cellphone ko. Sabi ko, pero yun po pala, salamat sa Diyos kasi hindi po pala ako pinatay. Kasi doon po ako natulog sa sofa.
Dinaan-daanan lang ako ng magnanakaw. Si Jose nasa taas, tsaka si LJ nasa kwarto. Ako po yung nasa baba, wala akong kaalam-alam. Pero salamat sa Diyos, iningatan niya pa din po ako. Praise God, may plano pa si Lord sa buhay ko talaga. Tapos yun po, sa awa ng Diyos, pinahiram ako ni Doktor pambiling cellphone. Sabi ni Doktor, sige, kumuha ka lang dyan, lista mo lang. At least walang tubo. Diba? God is good pa din po. So, yun po talaga yung si Satanas po talaga. Kaya kailangan po talaga natin manalangin. Kasi talaga pong lagi siyang nakaabang na para biktimahin tayo. No? So, sa pangatlo po, bakit kailangan natin manalangin? Sabi po sa Ephesians 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So meron po talaga tayong labanan. Meron po talagang labanan na nagaganap. Meron po tayo una sa lahat, di ba? Meron tayong battle of the mind. Dito pa lang sa isip natin, dapat mapagtagumpayan po natin yan. No? So ang labanan po talaga dito, spiritual, hindi physical. So sabi po dito, pag sinabi pong hukbo, meron pong hukbo na nasa 10,000 po, ganun po kadami. Yun po yung kalaban talaga natin. Kaya po pala talaga madaming attack. Pag lumalapit ka sa Lord, talaga si Satanas po hindi siya natutuwa na lumapit ka sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos kasi meron po tayong katagumpayan kay Hesukristo. So ito po, testimony ko po. Nung una pong pumunta kami sa Samar noon, si LJ po nagsukatai siya. Hanggang sa tubig na lang po yung dumi niya. Kung iba-iba lang pong magulang, baka idiretso na siya sa ospital. Pero ako po, pray lang ako ng pray. Ang isip ko noon, Lord, dati nga nagsukatai siya nung 4 years old. Sukatai na pagtagumpayan eh. Ngayon pa ba na 9 years old na siya? So yun po talaga yung power of prayer. So nakarating po kami nun sa Samar at marami pong tumanggap sa Panginoon. Ito pong pangalawang papunta sa Samar, ito na naman. Dapat may dalang sasakyan. Kaya lang, sa sobrang taas po ng gasolina, sabi po ni Jose, matutuloy ba kayo pumuntang Samar? Kasi marami ng gasolina nang nagsara. Ang sobrang mahal ng gasolina, baka ma-stranded kayo doon. Parang siya yung nag-aalala. Parang sa loob-loob ko si Sister Nimpa, hindi yun papayag. Sabi ko, sabi ko na lang sa kanya, kung anong kalooban ni Lord. 'Di ba? Pero sa awa po ng Diyos, nakarating po kaming Samar, natuloy po yung pagmi-mission kahit maraming nagsarang gasolinahan. 'Di ba? Natuloy po yung mission sa Samar at marami pong tumanggap sa Panginoon doon as Lord and Savior. 'Di ba? Salamat po sa Panginoong Diyos. So marami man po tayong pagsubok o hadlang na pinagdadaanan, isipin po natin na walang pagsubok na ibinigay ang Diyos na hindi natin kayang pagtagumpayan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So sabi po dito, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. So ibig sabihin po, hindi ka nag-iisa, marami pong tao ang dumadaan sa pagsubok. 'Di ba? Hindi lang ikaw yung sinusubok. Pero ang Diyos po ay tapat. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakaya. Ibig sabihin, yung pagsubok na yan na ibinigay sa'yo, ay kaya yan binigay sa'yo dahil kaya mo yan. Kaya mo yan pagtagumpayan. Amen? Praise God. So, sabi po sa 1 Peter, eto po, ang Diyos po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin upang mapagtagumpayan yung pagsubok. Ang Diyos po ang ating tagumpay. Sabi po sa 1 Peter 5 verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at pundasyong di matitinag. Sa siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. So praise God, after pala natin magtiis sa pagsubok, ang Diyos po yung magbibigay sa atin ng kaganapan, fullness, 'di ba? At pundasyon na hindi matitinag, at katatagan, at lakas ng loob.
So, di ba, napakaganda po ng salita ng Panginoong Diyos. So, ito po, sabi po dito, how to overcome trials. Paano ba natin mapagtatagumpayan yung pagsubok na yan? Una po, call upon the Lord through prayer. So, kailangan po natin tumawag sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sabi po, Jeremiah 33 verse 3, sabi dito, sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer you. So pag tumawag po tayo sa Panginoon, sasagutin niya po tayo. No, ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga panalangin. So ito po testimony ko. Ako po minsan, sa totoo lang, dumarating po ako sa point na parang yung mga ginagawa ko, parang walang kabuluhan, parang walang saysay, yung sobrang pagpapakapagod ko. Pero tinatanong ko nga si Lord, Lord, ano ba talagang plano mo sa buhay ko? Pero alam niyo po, nung nasa Samar po kami, nag-speak po sa akin si Lord sa aming devotion doon sa Samar, sa pamamagitan po ng kanyang salita. Sa Isaiah 42 verse 6 to 8. Sabi po dito, Isaiah 42 verse 6 to 8, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao at sa pamamagitan mo dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan, walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Praise God. So ito po yung plano ng Diyos sa buhay ko. Iyak po ako ng iyak kasi nga, ang galing po talaga ni Lord. Kung ano po yung minsan nasa heart natin, ang Diyos po talaga ay tumutugon. No? So, salamat po sa Panginoong Diyos. Ito po talaga, literal na pagbubukas ng mata, physical at spiritual. So, yung pagmi-mission ko po, sinasama ko si Ruby, nag-share ng Word of God. Nakakatuwa po kasi ang daming tao tumatanggap sa Panginoon. Nagpapasalamat sila. Sabi niya, ang ganda po ng shinare nyo. Ang ganda po talaga. So, sa Diyos po talaga yung papuri. Praise God. So, pangalawa po, kailangan po nating, para po mapagtagumpayan ang trials o pagsubok, kailangan mayroon po tayong pananampalataya sa Diyos. Have faith in God through Jesus Christ, our Lord and Savior. Sabi po sa Hebreo 11 verse 1. Hebreo 11 verse 1, sabi po dito, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang faith po ay foundation of our beliefs and the assurance of things we cannot see. So, kailangan, pag lumalapit po tayo sa Panginoon Diyos, kailangan po meron po tayong pananampalataya. Dapat po, naniniwala po tayo sa Panginoong Diyos. Kasi ang Diyos po ay hindi natutuwa sa mga taong walang pananampalataya. Hindi po nalulugod ang Diyos sa taong walang pananampalataya. So, ang pananampalataya po, ito po yung pundasyon po natin at motivation po natin. Sabi po sa Mateo 17 verse 20. Mateo 17 verse 20. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So, salamat po sa Panginoong Diyos. Kapag po talaga meron tayong pananampalataya, ang lahat po ng bagay ay posible. Diba? Praise God. Pangatlo po, trust in God. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoong Diyos kasi kung tayo lamang po sa sarili natin, wala po tayong magagawa. So sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Kawikaan po. Kawikaan 3 verse 5 to 6. English po kasi nasa notebook ko. Sabi po dito, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So dapat po, para mapagtugumpayan natin ang pagsubok, kailangan po natin magtiwala sa Diyos. 'Di ba? Dahil po ang Diyos ay
Ang kanyang pamamaraan ay mas mataas kaysa sa ating pamamaraan. Ang kanyang pag-iisip ay mas mataas kaysa sa ating pag-iisip. Tayo po sa sarili natin, wala po tayong magagawa. Pero ang Diyos po ay may magagawa. Dahil siya ay Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. 'Di ba? Praise God. So number 4, cast your cares upon the Lord. Sabi po sa 1 Peter 5 verse 7, 1 Peter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So ang Diyos po talaga yung tunay nagmamalasakit sa atin. Kasi kung kapwa, yung iba po, yung ibang tao nagmamalasakit, pero yung iba mayroong hidden agenda, 'di ba? Pero ang Diyos po talaga yung totoong nagmamalasakit po sa inyo, sa bawat isa po sa atin. Sabi po sa Awit 55 verse 22. Awit 55 verse 22. Sabi po dito, ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Excuse me. Alalahanin ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. So lahat po ng suliranin natin, lahat po yan, ilagak po natin sa Panginoon. Ibigay po natin sa Panginoong Diyos. Sabi po sa Mateo 11 verse 28, sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 'Di ba? Kung nahihirapan man po tayo, sabi ng Panginoong Diyos, iniimbitahan po tayo na lumapit sa Kanya, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ng kapahingahan. Napakabuti po ng Panginoon. Lahat po tayo ini-invite na lahat ng ating pasanan ay ibigay sa Kanya. At bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. Sa totoo lang po yung tunay na kapahingahan, sa Panginoon lang po talaga natin yun matatagpuan. Wala na pong iba. Sa number 5 po, para po ma-overcome natin yung pagsubok, lagi po nating isipin na ang Diyos po ay kasama natin. Our God is with us. He is Emmanuel. Sabi po sa Mateo 1 verse 23, God is with us. Sa Mateo 28 verse 20 po, sabi dito, and surely I am with you always to the very end of the age. So lagi po natin kasama ang Panginoon. Ako po sa totoo lang nung nakaraan po, parang parang na-convict po ako. Kasi nga, yung time po na parang nag-anxiety ako, parang biglang umano sa akin, oo nga Lord, no? Sabi ng Panginoon, di ba? I am with you always. Di ba? The Lord is Emmanuel, the Lord is with us. Parang, oo nga, no, minsan po talaga masyado tayong kasi yung anxiety na yan, parang gusto mo madaliin talaga. 'Di ba? Pero, nakalimutan po natin. Pag tayo dumadaan sa ganyan, nakalimutan natin na ang Diyos pala ay kasama natin. 'Di ba? The Holy Spirit is within us. God is with us. He is Emmanuel. Nung naano ko nga po yun, naiyak ako Humingi ako ng tawad sa Lord. Oo nga Lord, no? Kasama pala kita. Bakit ba ako laging inaatake nito? Pero salamat po sa Panginoong Diyos kasi lahat po tayo mananagumpay na. Sabi po sa Isaiah 41 verse 10. Isaiah po 41 verse 10. Sabi po dito, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Sabi din po sa Romans 8 verse 31. Romans 8 verse 31. Sabi po dito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? If God is with us, who can be against us? Wala po, di ba? Kasi kasama natin ang Panginoong Diyos. So number 6, para mapagtagumpayan po natin ang pagsubok na yan, rest in His presence. Sabi po sa John 16 verse 33,
Sabi po dito, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen! Yun po ang sabi ng Panginoon. Magdaranas tayo ng kapighatian sa mundong ito, subalit tibayan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan niya na ang sanlibutan ito. So, ito po yung panghawakan natin. Ano man yung pagsubok, isipin po natin ang lahat ng yan, inapagtagumpayan na po ng Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo. At tayo po bilang anak ng Diyos, we are more than conqueror in Christ Jesus. We are victorious in Christ Jesus. Amen. Praise God. To God be the glory.
ka sa krus, Panginoong Jesus. Kaya kami na nananalig sa inyo ay mananagumpay din. Marami pong salamat sa opportunity sa gabing ito na sama-sama kami makadulog sa inyo. Salamat sa paalala po ninyo sa pamamagitan ng mensaheng ibinahagi ng aming kapatid. Lord, ang pananalangin ay napakahalagang gawain. At kayo ang Diyos na nalulugod kapag kami nananalangin sapagkat ito'y kapahayagan na wala kaming ibang inaasahan kundi kayo lang, Panginoon. At tunay na maaasahan ka sa lahat ng sandali. Sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan po ninyo sa aming pananalangin, Banal na Espiritu. Kasangkapan ninyo po kami para manalangin ngayong gabi. And I pray that you build a wall of protection around this place at i-cover niyo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng dugo na natigis para sa amin. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya sa aming paglapit sa inyo, Panginoon. Dahil magiging kalugod-lugod lamang kami sa aming pagdulog sa inyo kung ang aming puso ay punong-puno ng pananampalataya. For without faith, it is impossible to please you, Lord. Hallelujah. Salamat po. Pagpalain niyo po ang aming time together in prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sige po, tayo po ay madudulog sa panalangin at syempre, hindi lamang po tayo mananalangin para humiling, kundi magpasalamat po tayo, no? Napakaraming ginawa si Lord sa mga nakalipas na mga araw mula nung linggo. Maraming himala nung linggo, ang daming nagpatotoo at maraming pang hindi tumayo na nagpatotoo sa kabutihan ng Panginoon. So, ang prayer na mayroon pong pasasalamat, yan po yung effective na prayer. Amen? So, ayan ang tinuro sa atin ng Panginoon, maging mapagpasalamat tayo. At sige po, alalahanin po natin ang ating ang gawain bukas. Mayroon po yung mga nanay, ilang nanay, hindi kami makakasama kasi hindi ako makakasama. Dahil may ordination si Tatay Toto bukas. Pero may mga nanay, and I hope lahat ng mga nanay na nandito na pwede ay makasama sa house to house bukas at sa street evangelism. Nandiyan po yung mga trucks natin. Pag-pray po natin, bawat aabutan ay gamitin ng Panginoon yung mga trucks para kausapin yung mga tao. No? Malapit na si Lord dumating, kaya yung ating pangangaral ng salita ng Diyos ay kasangkapanin niya. So, isa yun sa ating ipagpe-pray, yung bukas na graduation ng Vacation Bible School, purihin ang Panginoon, natapos na yung 10 weeks. At graduation bukas, ano din siya, parang evangelistic din kasi yung mga magulang, pinapa-invite natin, tama? Hindi masyadong hindi ba? So, ayun, bukas ay ating pagpe-pray po natin, na gamitin ng Panginoon, mabuksan yung mga bata, lalo sa hapon po natin gagawin yung graduation, At yan po yung mga pinapakita, yan po yung pinagpe-pray natin na sasakyan sa mission, at yung sasakyan naman dito sa church na sasakyan. Magtiwala po tayo sa Lord sa kanyang gagawin. Yung prayer and fasting, mag-start na po tayo sa June 1, sa Monday, ng ating 1 week na hanggang Friday na prayer and fasting. At sama niyo po sa prayer kasi kami po papunta ng Quezon. Patuloy po tayo mag-pray kasi nagpe-pray ako sinong ilalagay doon. May pinapakita na sa akin si Lord pero kailangan makita nung ipinapakita sa akin ng Panginoon yung pinapakita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Kasi kung ako lang makakita, nahirap. So, hindi ko nasasabihin sa Kanya. Mahalaga si Lord ang magpakita sa Kanya. Tapos, ayan po yung mga natin, hati-hatiin na lang natin. Yung, pwede po medyo maghiwa-hiwalay, para hindi kayo magkarinigan. Kasi meron talagang nananalangin ng malakas. Ako hindi po ako nagpipray ng mahina lang. Maingay talaga ako mag-pray. So, kung kayo ay mag-pray ng hindi pabulong, ay magkakaagawan kayo ng So, mula 1 hanggang 3. 1, 2, 3, nabal. Yung maliban doon sa mga binanggit, pray po natin, wala dyan, Pag-pray natin yung finances po natin. Ang ating pong kuryente ay napakataas. Nung nakaraan ay 40 tayo, ngayon 30 plus.
So kung pwede nating tipirin, kaya hindi tayo nagbukas ng pwedeng isang ventilador lang, o di kaya talagang anuhin po natin yung kasi ang medyo mabigat sa mga nasa finance na nakakakita, yung pasok ng pera na hindi sapat yung pumapasok sa mga dapat na bayaran. So isa din po natin sa ipag-pray yan, ang tubig din natin sobrang taas, so panalangin po natin yan, no? At ano pa ba? Ayun, purihin ng Panginoon yung prayer natin kay Nanay Lourdes na maoperahan siya na kahit hindi niya siya anesthesia, naoperahan na po siya. At purihin ng Panginoon, palapakan natin si Lord. Hindi pa po tapos yung operation niya, patuloy tayo mag-pray. At ipag-pray po natin si Nanay Corazon, no? Sabay-sabay po lahat ng grupo ipag-pray po natin. Si Nanay Corazon, sabi ng doktor, 50-50 siya. Sobrang kapal ng kanyang katarata. Pero ang di magagawa ng doktor ay magagawa ng Diyos. Diba? So, patuloy tayong mananalangin at laging himala ang kailangan natin. Kung kaya natin, lahat ng mga problema, hindi na tayo kailangan mag-pray. Kaya lang, mayroon mga dumarating sa atin na hindi natin kaya. At purihin ng Diyos, yan ang nagiging dahilan para patuloy tayong dumulog sa Kanya. So, ayun, kung mayroon pang mga prayer, andyan yung, sinong kasama mo, Renz? Si Pastor? Sige, tatlo kayo. Oh. Pag-pray nyo na rin ang Samar, pag-pray nyo na yung Pasema, Pastor, at saka yung 1 hanggang 3, Renz, 1 hanggang 3, pag-pray nyo. Kayo po, ang grupo nyo, saan po kayo, Tay? Saan po kayo, Tay? Makikigrupo. Doon na po kayo sa mga lalaki, Tapos mga babae, humarap na po kayo doon, Nanay. Pag-pray nyo po yung mula kay Sister Joycelyn hanggang kay Sister Robilyn. Pag-pray nyo rin po ang Sunday services. Tapos dito sa kanila, mula sa Duques, Palumpon, Barangay, tsaka Prison Ministry. Doon sa sino yung nandoon? Sina Brother Mel, yung street evangelism, yung graduation ng children's VBS, bukas at saka, wala na yung Muñoz natin yung mga kailangan ng worship team. Tamang-tama. Kayo meron na? Wala pa. So, yung finances ng church, pastors and leaders and workers. Oo. At saka mission sa Quezon. Mga, asan? Oo. Mga nanay, at saka si Nanay Corazon, yung kanyang mga nanay bukas yung labas. Bukas, mission, bukas. Oo. At saka, yung Sunday service meron na Pray yung mga need na lang. Kayo, naubusan ako naman. Kung anong leading na lang sa inyo. Kayo po kung anong leading. Ang karami, wala dyan kasi ang karami, no? Wala ang karami dyan. Ano pa? Bansa natin. Pray nyo yung sa dance, at saka bagong ministry ngayon bubuksan yung sa twirling sa mga lalaki. Tama? Diba? Tapos, ano pa ba? Yung Australia natin. Amen. Oo. Kung ano pa. Sina Chase, pagpe-pray nyo yung mga bata, pagpe-pray nyo, sa Sunday school. So, sige ba?
dahil sa mga sugat at lakay na nakamit po. Lahat ay nagsigaling. I speak healing, I speak life and deliverance in Jesus' name. Sa amin.
tayong lahat ay tumayo, no? Siguro ko, tawagan na, ay si Sister Annalie, mag-undergo ka ng operation, no? Operation. Wala pang schedule. Kasi pinagaling ka na ni Lord. Hallelujah! Amen! So, pag-pray natin, Sister Lady, birthday niya nitong nakaraan. Sino pa po bang nag-birthday nitong nakaraan na hindi na ipag-pray? Si Sister Epi din, Sister Rubilin, wala dito, no? May one. Naipag-pray na si Sister, ano? Naipag-pray. Pag-pray ng madami to. Kasi marami tong kaluluwa na linggo-linggo. Oo, alam nyo? Oo, kaya ang kaaway talaga, hindi natutuwa na laging naipapahayag ang salita ng Panginoon. So, sige po, tayong lahat ay tumayo. At sabay-sabay po natin pag-praise si Sister Lady. Jesus' name. Amen. Tinataas din po namin si Sister, hallelujah, Sister Annalie. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, dinideklara namin na walang anumang sandatang nilikha ng kaaway laban sa Kanya na magtatagumpay in the name of Jesus. Lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling na sa pangalan ni Jesus. Sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng Panginoong Yesus, sa buhay ng aming kapatid, mahayag ka. Pinuputol namin ang anumang dumadaloy na karamdaman mula sa kanyang kanunuan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. We speak healing and deliverance right now. We speak life in the name of Jesus over. We rebuke the spirit of sickness and infirmities. In the name of Jesus sa buhay ng aming kapatid. Hallelujah. Salamat po na sa pamamagitan ng karamdaman ay mahayag ang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling sa buhay ng aming kapatid in the name of Jesus Christ. Maraming salamat. Panginoon, anuman mga pangailangan ng iyong mga anak na nandito ngayon, dinideklara namin ang kasagutan at katugunan in the name of Jesus and for the glory and by the power of God in Jesus' name. For your glory, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Every need na meron kami, sa iyo lang kami nakatingin, Lord. Hallelujah. Sa iyo lang nakatuon ang aming pag-asa. Dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na lahat ng pinangako niyo ay tinutupad niyo. Na sa iyo walang mahirap at walang imposible. Marami pong salamat. Nang iglesyang ito nag-exist for more than 30 years, Lord. Because you are good.
At kayo, Panginoon, ang nagtatag ng iglesyang ito. At sa pamamagitan ng iglesyang ito, ipapahayag niyo ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabutihan at katapatan, Panginoon. Hallelujah! At ang pangalan niyo lamang ang mapaparangalan, Lord. Hallelujah! We bless you, Lord. We adore you, Lord. We worship you for who you are, oh God. Thank you so much, Lord, that your church is victorious, Lord God. Your church is advancing, Lord, expanding, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Dinideklara ko ng iglesyang ito, hallelujah, ay missionary sending church. Hallelujah. Hallelujah. We have a global mandate. Hallelujah. And we will go into all the world. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Sa iyo lamang lahat ng papuri. Salamat sa bawat kapatid na naniniwala ng panalangin ay makapangyarihan. Kaya kami nandito, Lord, dahil wala kaming ibang inaasahan. At mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan kundi kayo. Sapagkat hindi sila mapapahiya, hindi sila mabibigo, Lord God. Maraming salamat po. Lahat ng karangalan, kapurihan, kaluwalhatian, sa inyo lamang ating ibinabalik. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, lahat magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen. Sister Lady, lahat ng mga galing Samar, picture tayo kasi paalis na kami. Kasama Sister Lady Vera, si Pastor, at yung mga taga-Samar.